25 ng pawis at dugo ang inialay niya, ngunit itinuring lamang siyang walang kwentang basahan habang siya ay nanginginig sa ulan bitbit ang cake ng kanilang anibersaryo. Ang asawa niya ay nagpapakasarap sa kama ng isang linta. Ang pabuya sa kanyang katapatan, isang malutong na sampal at walang awang paninisi. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babangon siya mula sa putik. Handa na kaya silang harapin ang bangungot ng kanyang muling pagkabuhay? Kasalanan mo ito. Kung naging tunay kang babae at hindi amoy makina ng pananahi, hindi maghahanap ng init sa iba ang anak ko. Ang matatalim na salitang yon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Talia. Nakatayo siya sa malamig at maliwanag na pasilyo ng ospital. Basang-basa ang kanyang lumang bestida dahil sa malakas na bagyo sa labas. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, ay mahigpit niyang yakap ang isang maliit na kahon. 4 na oras niya itong hinurno at buong pagmamahal na nilagyan ng icing. Pinasadya pa ang disenyo para sana sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng kanilang kasal. Walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Walang sigaw ng pagtutol o galit na lumabas sa kanyang mga labi. Sa halip, isang nakakabinging pagmamanhid, ang mabilis na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ay tila hinihigop ang lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Sinasakal ang kanyang puso. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, nawalan ng lakas ang kanyang mga nanginginig na daliri. Bumagsak ang kahon ng cake sa malamig na puting sahig. Kumalat ang matamis na icing at nadurog ang malambot na tinapay. Mistulang sumasalamin sa kanyang wasak na kaluluwa habang nakatingin sa nasirang simbolo ng kanyang 25 taong sakripisyo. Isang bulong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ganito ba talaga kabagsik ang tadhana sa isang babaeng walang ibang ginawa, kundi ang magmahal ng tapat? Tila bumagal ang ikot ng mundo nang idaan sa kanyang harapan ang isang stretcher. Nakahiga roon si Donato, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit sa 2 dekada. Walang malay at nakakabit sa oxygen. Ngunit hindi ang pag-aalala sa sakit ng kanyang asawa ang tuluyang dumurog sa kanyang pagkatao. Ang mga butones ng polo ni Donato ay nakabukas hanggang dibdib, gusot, at may mantsa ng mapulang lipstick. At sa likuran ng stretcher, walang pudor na nag-iiyak ang isang batang babaeng nakasuot lamang ng manipis na roba ng isang murang hotel. Ito ay si Bianca, ang nagpapakilalang bagong assistant ng kanyang asawa. Muling dumapo ang palad ni Doña Consuelo sa pisngi ni Talia. Ang lakas ng sampal ay nagpaling sa kanyang mukha, nag-iwan ng hapdi at mapulang marka sa kanyang balat. Bakit ka nakatingin sa kanya ng ganyan? My God! Talia, hihintayin mo pa bang may makakitang reporter sa atin dito? Umirap ang matanda. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Dahil sa kapabayaan mo bilang asawa, na-stroke ang anak ko sa sobrang stress. Kaya para sa reputasyon ng pamilya San Jose, mananahimik ka. You will tell everyone he was with you tonight at home. Naiintindihan mo? Huwag mong ipahiya ang pamilyang umampon sa isang basurahang tulad mo. Tanging ang tunog ng mga nagmamadaling yabag ng mga nurse at ang maarte. Pilit na hagulgol ni Bianca ang bumabasag sa katahimikan ng pasilyo. Dahan-dahang lumuhod si Talia, hindi para magmakaawa sa kanyang biyenan, kundi para pulutin ang isang maliit na bagay na tumalsik mula sa nayuping kahon ng cake. Ang kandilang hugis numero 25. Puno ito ng alikabok at putik mula sa kanyang sariling sapatos. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pinupunasan niya ito gamit ang laylayan ng kanyang basang damit. Pilit na isinasalba ang kaisa-isang patunay ng kanyang sinayang na kabataan. Bawat punas ay katumbas ng isang alaalang unti-unting nabubura. Ang mga madaling araw na siya'y gumigising upang manahi. Ang mga gabing tiniis niya ang gutom makapag-aral lamang si Donato. Lahat ng iyon, ginawang abo ng isang gabi ng pagtataksil.
Nang dalhin na si Donato sa isang pribadong VIP suite, naiwan si Talia sa labas, nakatayo sa gilid na parang isang estranghero. Mula sa maliit na siwang ng salamin sa pinto, nakita niya ang isang nurse na magalang na nagpapapirma ng mga resibo kay Bianca. Kumunot ang noo ni Talia sa gitna ng kanyang pagluha. Wala namang dalang pitaka ang batang babae nang isugod nila si Donato dito mula sa hotel. Niwala itong maayos na damit. Ngunit paano nito nabayaran ang deposito para sa pinakamahal na kwarto sa ospital sa isang iglap lamang? May kakaibang nagaganap, isang aninong nakatago sa likod ng trahedyang ito. Hindi na naghintay pa si Talia ng awa. Umuwi siya sa malaking mansyon ng mga San Jose ng mag-isa. Basang-basa, giniginaw hanggang buto at tila naiwan ang kaluluwa sa ospital. Pumasok siya sa madilim na opisina ni Donato upang kumuha sana ng malinis na tuwalya. Ngunit sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa mamahaling mahogany, may isang makapal na brown envelope na naiwang nakabukas. Inilapit niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang mga letra sa ilalim ng malamlam na ilaw. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa gilid ng mesa nang makita niya ang pangalan na nakaimprenta sa isang opisyal na titulo ng lupa para sa isang mamahaling kondominium. Ang petsa ng pagbili ay noong nakaraang buwan pa. At ang pangalang nakasulat bilang nag-iisang may-ari ay walang iba kundi si Bianca. Isang malamig na ihip ng hangin mula sa nakabukas na bintana ang tumama sa kanyang balat. Nagpapatayo ng kanyang mga balahibo habang ang mapait na dilim ay tuluyan nang bumalot sa kanyang mundo. Ang malamig na ihip ng hangin mula sa nakabukas na bintana ay tila sumunod kay Talia hanggang sa sumapit ang umaga. Nag-iwan ng ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong makapal na kumot. Unang araw ito ng pagbabalik ni Donato sa kanilang malaking mansyon matapos ang ilang araw sa ospital. Tulad ng inaasahan mula sa isang asawang nakakulong sa rehas ng obligasyon, nakatayo si Talia sa tabi ng malapad na kama. May hawak na isang mangkok ng mainit na sabaw na maingat niyang niluto para sa asawa. Dahan-dahang iminulat ni Donato ang kanyang mga mata. Wala ni katiting na bakas ng pagsisisi o hiya sa kanyang mukha nang magtama ang kanilang paningin. Sa halip, isang pagod at naiinis na buntong hininga ang pinawalan nito bago inilayo ang mukha sa inaalok na pagkain. Relax ka lang, Talia. Huwag mo nang palakihin ang issue. Malamig na wika ni Donato. Ang boses ay tila nagpapaliwanag lang sa isang batang hindi makaintindi. Lalaki ako. At sa dami ng pressure ko bilang head ng eskwelahan, kailangan ko ng outlet. Stress reliever ko lang si Bianca, wala nang iba. Kaya huwag kang umaktong parang ikaw ang biktima rito. Bago pa man makahanap ng salita si Talia, para isigaw ang sakit na nag-uumapaw sa kanyang dibdib, bumukas ang malaking pintuan ng kwarto. Pumasok si Doña Consuelo, suot ang kanyang paboritong perlas at hawak ang isang maliit na Biblia. Tiningnan ng matanda si Talia nang may kasamang matinding pandidiri, tila isang insekto na nakapasok sa kanyang malinis na tahanan. Narinig mo ang asawa mo, Talia. A good wife submits and forgives. Kalmadong paninermo ni Doña Consuelo habang umuupo sa silyang katabi ng kama ni Donato. Utang mo sa pamilyang ito ang buhay mo. Kung hindi ka pinakasalan ng anak ko, hanggang ngayon ay nabubulok ka pa rin sa mga iskinita ng tondo, nagtatahi ng mga basahan. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng kinakain mo. Kaya matuto kang lumugar, ipagluto mo kami at huwag mong bigyan ng stress ang anak ko. Pinigilan ni Talia ang panginginig ng kanyang mga balikat. Walang luhang bumagsak. Tanging ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga daliri. Sa gilid ng tray ang naging tahimik niyang pagtutol. Yumuko siya. Tinanggap ang nakakasakal na sumpa ng utang na loob at tahimik na naglakad pababa patungo sa kusina. Ipinulupot niya sa kanyang baywang ang kanyang kupas na apron habang tahimik na nagbabalat ng patatas sa gilid ng lababo. Napatitig siya sa kanyang sariling mga kamay. Napakaraming maliliit na peklat at kalyo sa kanyang mga daliri. Mga bakas ng daan-daang tusok ng karayom
mula sa pagtatahi ng mga uniforme at toga upang tustusan ang pag-aaral ni Donato noon. Ang mga kamay na ito ang nagtayo ng pundasyon ng yaman ng mga San Jose, ngunit ngayon, itinuturing lamang ang mga ito bilang mga kamay ng isang walang kwentang katulong. Ang kanyang malalim na pag-iisip ay biglang naputol nang marinig niya ang isang pamilyar na ingay. Ang tunog ng mga gulong ng malalaking maleta na walang pakundangan at tuloy-tuloy na kumakayod sa makintab na sahig ng kanilang sala. Dali-daling lumabas si Talia mula sa kusina at tumambad sa kanya ang isang tanawin na muling nagpasikip sa kanyang paghinga. Nakatayo sa gitna ng sala si Bianca. Suot ang isang hapit na bestida, may peking ng ngiti sa mga labi at napapaligiran ng tatlong naglalakihang bagahe. Sinalubong ito ni Doña Consuelo ng may bukas na mga braso at matamis na pagbati, isang pagtrato na hindi kailanman naranasan ni Talia sa loob ng 25 taon. Pagsapit ng gabi, lalong naging mabigat ang hangin sa loob ng mansyon. Habang nagpupunas si Talia ng mga florera sa pasilyo malapit sa hagdan, nahagip ng kanyang pandinig ang isang mahinang pag-uusap. Nakatayo si Bianca sa isang madilim na sulok, nakatalikod at may kausap sa kanyang cellphone. Ang boses nito ay pabulong ngunit puno ng pananabik. "Yes, babe. Nakapasok na ako. Wala silang kaalam-alam. Just wait a little longer. Makukuha rin natin ang lahat." Malamig na bulong ni Bianca bago mabilis na ibinaba ang tawag nang makarinig ng mga yabag. Napakunot ang noo ni Talia. Alam niyang nasa loob ng kwarto si Donato at natutulog. Kung gayon, sino ang lalaking tinatawag nitong babe na kasabwat nito sa isang lihim na plano? Bago pa man niya mapag-isipan ang narinig, tinawag siya ni Donato mula sa itaas ng hagdanan. Ang asawa niya ay nakapamaywang, nakatingin sa kanya ng may malamig na awtoridad. "Talia, ipinag-utos ko na sa mga katulong na ilipat ang mga gamit mo." Formal na idineklara ni Donato, walang anuman sa kanyang boses na nagpapahiwatig ng awa. Dahil delikado ang kalusugan ni Bianca, kailangan niya ng maluwag na espasyo at sariling banyo. Siya na ang gagamit ng master bedroom. "Doon ka muna matutulog sa lumang bodega, sa likod bahay hanggang sa umayos ang sitwasyon." Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Talia. Ang master bedroom na inayos niya ng ilang dekada, ang kwartong naging saksi sa kanyang mga pangarap para sa kanilang pamilya, ay pilit na inagaw mula sa kanya upang ibigay sa babaeng sumira ng kanyang buhay. Nakatayo lamang siya sa paanan ng hagdan, pinapanood ang makasariling pagtalikod ng kanyang asawa, habang ang tunog ng pintuang isinara ng mahigpit ay umaalingaw-ngaw sa kanyang wasak na pagkatao. Ang alaala ng mga gulong ng maleta na walang pakundangang kumayod sa makintab na sahig ay tila paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Talia. Nakaupo siya sa matigas na papag ng lumang bodega, yakap ang sarili, habang ang malamig na simoy ng madaling araw ay malayang nakakapasok sa mga puwang ng yero. Walang bintana ang maliit na kwarto. Tanging ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumasalubong sa kanyang paghinga. Sa labas ng pintong ito, naroon ang buhay at yaman na pinundar niya. Sa loob ng madilim na kwartong ito, narito ang kabayaran sa kanyang 25 taong pagmamartir. Pagsapit ng umaga, isang matalim na utos mula sa kasambahay ang nagpatawag sa kanya sa maluwag na sala. Nakaupo si Donato sa paborito nitong silyang gawa sa katad, habang si Doña Consuelo ay nakatayo sa likuran nito, tila isang reynang nagbabantay sa kanyang nasasakupan. Sa ibabaw ng mababang mesa na gawa sa salamin, may nakalatag na isang formal na dokumento at isang mamahaling ballpen. Nang basahin ni Talia ang mga salitang nakapaloob sa papel, parang may malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Isa itong kasulatan na naglilipat ng buong pagmamay-ari at lahat ng kanyang mga shares sa San Jose Academy patungo sa pangalan ni Donato. Ang paaralang iyon ay nagsimula sa pawis niya. Binuo niya yon sa mga gabing halos mabulag siya
sa pagtatahi ng mga uniforme at toga para lamang may maipambayad sa unang upa ng kanilang munting gusali noon. At ngayon, sa isang iglap, nais nilang burahin ang kanyang pangalan mula sa kasaysayan ng paaralan. Tiningnan niya ang kanyang asawa, umaasang may makikitang kahit kaunting pag-aalinlangan sa mukha nito. Ngunit blanko at walang pakialam ang mga mata ni Donato. Sa halip, ang matinis na boses ni Doña Consuelo ang bumasag sa mabigat na katahimikan. Pirmahan mo na iyan ng walang maraming tanong. Maautoridad na utos ng matanda. Ang mga mata ay nanlilisik sa ibabaw ng kanyang salamin. Kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong malalaman ng buong tondo na isa kang walang kwentang asawa. Ipapakalat ko kung paano mo ginutom ang asawa mo, kung paano ka naging pabigat, at kung bakit hindi ka magawang mahalin. Gusto mo bang sirain ko ang natitirang dangal mo sa pinanggalingan mong squatter? Dahan-dahang humakbang si Talia palapit sa mesa. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Bago niya abutin ang nakahandang ballpen, itinaas niya ang kanyang nanginginig na mga kamay patungo sa leeg ni Donato. Bahagyang nagulat ang lalaki at akmang iiwas, ngunit mabilis na inayos ni Talia ang nakatuping kuwelyo ng polo nito. Isa itong nakasanayang kilos ng isang mapagmahal na asawa, isang simpleng pag-aaruga na nagawa niya araw-araw sa loob ng 25 taon nang walang hinihintay na kapalit. Ngunit sa pagkakataong ito, habang pinapakiramdaman ang init ng balat ng lalaking minsan niyang sinamba, napatunayan niyang patay na ang pag-ibig sa pagitan nila. Walang kislap ng konsensya sa mukha ni Donato. Tanging pag-iwas lamang ng paningin ang iginanti nito. Kinuha ni Talia ang ballpen at walang atubiling iginuhit ang kanyang pangalan sa ibabaw ng papel. Tuluyang isinuko ang kanyang karapatan sa sarili niyang pinaghirapan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang madilim na bodega, isang malalim na tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Bakit tila nagmamadali silang ilipat ang buong pagmamay-ari ng paaralan kay Donato? May paparating bang malaking investigasyon o audit mula sa gobyerno na pilit nilang pinagtatakpan gamit ang papel na yon? Bago pa man niya mabuo ang mga kasagutan, napatigil siya sa paghakbang nang marinig niya ang malambing ngunit nakakalasong boses ni Bianca mula sa dulo ng pasilyo. Nakasandal ito sa dibdib ni Donato, mahigpit na nakakapit sa braso ng lalaki habang hinahaplos ang sariling tiyan. Kailan mo ba siya tuluyang palalayasin sa pamamahay na ito, Donato? Pag-iinarte ni Bianca, ang boses ay puno ng mapangahas na kumpiyansa. Paano na ang baby natin kapag lumaki siya na may nakikitang basurera sa likod bahay? Ang salitang iyon ay naiwang umaalingaw-ngaw sa hangin, tumatarak sa pinakailalim ng puso ni Talia habang pilit niyang nilalabanan ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang salitang binitawan ni Bianca ay tila isang lason na patuloy na sumisira sa natitirang katinuan ni Talia. Ilang linggo ang lumipas at ang malaking mansyon ay naging isang teatro ng kasinungalingan kung saan siya ang ginawang tagapaglinis ng mga kalat ng mga taong umangkin sa kanyang buhay. Pagsapit ng gabi, ang sala ay napuno ng tawanan, musika, at amoy ng mamahaling alak. Ipinagdiriwang ni Donato at Doña Consuelo ang pagbubuntis ni Bianca kasama ang ilang matataas na kaibigan at kasosyo ng San Jose Academy. Sa buong magdamag, nanatili si Talia sa kusina, naghuhugas ng mga mamahaling baso at pinggan, habang nakikinig sa mga pagbati na sana ay para sa kanya kung binigyan lamang siya ng pagkakataong maging isang ina. Nang makaalis na ang lahat ng bisita, naiwan ang sala sa magulong kalagayan. Inutusan si Talia na linisin ang bawat sulok bago siya bumalik sa malamig niyang bodega. Habang nag-aayos siya ng mga nakakalat na unan sa malapad na sofa, may nakapa siyang isang makapal na sobreng nakaipit sa ilalim ng kutsyon. Puno ito ng mga opisyal na dokumento galing sa bangko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng sobre. Hindi ito simpleng resibo ng kuryente o tubig. Ito ay mga bank transfer records
na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera, milyon-milyong piso na paulit-ulit na inililipat mula sa pondo ng paaralan. Ngunit ang mas nagpakunot ng kanyang noo ay ang pangalan ng tumatanggap ng pera. Hindi ito nakapangalan kay Bianca, kundi sa isang taong hindi niya kilala. Ang pangalan sa mga papel ay Arturo Valdez. Sino si Arturo Valdez at bakit nakatago ang mga dokumentong ito sa ilalim ng sofa? Bago pa man niya mabasa ang detalye ng mga petsa, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Nagmamadaling bumaba mula sa hagdanan si Bianca, suot ang kanyang roba at umaarte na tila inatake ng labis na takot at pagkalito. Nawawala! Nawawala ang kwintas na bigay ni Doña Consuelo. Sigaw ni Bianca habang naiiyak na nakakapit kay Donato na sumunod sa pagbaba. Inilapag ko lang yon sa mesa bago ako matulog. Tapos paggising ko, wala na. Nagkagulo ang buong kabahayan. Nagising si Doña Consuelo at imbes na magtanong ng maayos, kaagad nitong itinuro si Talia na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang walis. Siya lang ang naiwan dito. Hinalughog ninyo ang kwarto niya. Utos ng matanda sa mga katulong. Hindi man lang nakapagpaliwanag si Talia ng kaladkarin siya ni Donato. Palabas patungo sa bodega. Sa harap ng kanyang mga mata, walang awang itinapon ng asawa niya ang kanyang mga lumang damit. Nilaslas ang kanyang kaisa-isang unan at ibinaligtad ang kanyang matigas na papag. At tila isang salamangka, isang kumikinang na bagay ang nahulog mula sa ilalim ng unan. Ang nawawalang kwintas na gawa sa mamahaling diamante. Napasinghap ang mga katulong. Ngumiti ng palihim si Bianca. Bago pa man makapagsalita si Talia, isang malakas na sampal mula kay Doña Consuelo ang nagpamanhid sa kanyang pisngi. Ngunit hindi katulad noon, hindi na siya napayuko. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang matanda. Walang luha, walang takot. Isang malamig na pagkilala na ang mga taong ito ay hindi na mga pamilya, kundi mga halimaw na handang pumatay ng kaluluwa. Hindi ko ninakaw yan at alam ninyong lahat ang totoo. Kalmado ngunit matapang na pahayag ni Talia. Nagalit si Donato sa kanyang pagsagot. Walang pagdadalawang isip na kinuha nito ang isang sobre sa kanyang bulsa at binato ito ng malakas sa mukha ni Talia. Sumabog sa lapag ang mga papel kasama ng 5,000 pisong papel na nagkalat sa sahig. Pirman mo ang annulment papers na yan, sigaw ni Donato, ang boses ay puno ng puot. Wala kang utang na loob. Magnanakaw ka na. Pabigat ka pa. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Bago ko pa ipatawag ang mga pulis para ipakulong kang magnanakaw ka. Tumayo si Talia sa gitna ng mga nagkalat na pera. Pinagmamasdan ang pagbagsak ng bawat 5,000 piso sa malamig na semento. Mistulang huling pagtatapos ng kanyang 25 taong sakripisyo. Ang pagbagsak ng bawat 5,000 pisong papel sa malamig na semento ay tila naging huling kumpas na tumapos sa 25 taong paglilingkod ni Talia. Walang salita, walang pagmamakaawa. Tinitigan niya lamang ng diretso ang asawang ngayon ay tila isang estranghero na may suot na maskara ng demonyo. Hindi niya pinulot ang pera. Hindi rin niya pinulot ang mga papel ng annulment. Tumalikod siya. Dala lamang ang sarili at ang suot niyang kupas na duster patungo sa nag-aantay na dilim. Itinulak palabas ng malaking gate ng bakal si Talia ng mismong mga gwardiyang dati niyang pinakakain tuwing gabi. Sumabay ang paglapat ng mabigat na pinto sa pagbuhos ng napakalakas na ulan, isang unos na mistulang nagngangalit upang linisin ang bahid ng nakaraan mula sa kanyang balat. Nagsimulang maglakad si Talia sa gitna ng bagyo. Wala siyang dalang payong, wala siyang sapin sa paa, ngunit hindi niya ininda ang hapdi ng magagaspang na bato at putik na sumusugat sa kanyang mga talampakan. Sa bawat hakbang, pilit na ibinabalik ng hangin ang mga alaala. Ang gabing ipinagpalit niya ang kanyang mga pangarap para tustusan ang pag-aaral ni Donato.
Ang mga araw na pinilit niyang ngumiti, kahit pilit siyang binabaon sa utang na loob ni Doña Consuelo. Lahat ng yon, ginantihan lamang ng pagpapalayas nang walang dalang kahit na isang kusing. Nang mapadaan siya sa tapat ng malaking bintana ng ikalawang palapag ng mansyon, napatingala siya. Nakita niyang isinara ni Bianca ang salamin na bintana ng master bedroom na dati niyang kwarto na may ngiting mapang-asar bago nito hinila ang kurtina. Ang ngiting iyon ang tuluyang pumatay sa huling patak ng kahinaan ni Talia. Ang mahabang paglalakad sa ilalim ng ulan ay nagdala sa kanya pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa makipot at maputik na eskinita ng tondo. Dito, ang amoy ng kanal at basang lupa ay mas pamilyar kaysa sa amoy ng mga mamahaling pabango sa mansyon. Ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan ang labis na gutom, matinding lamig at pagod. Subalit habang nag-aagaw buhay siya sa malamig na eskinita, hindi niya namalayan na kanina pa siya sinusundan. Isang itim na mamahaling sasakyan ang tahimik na umaaligid sa paligid bago pa man siya lumabas ng gate ng mga San Jose. Unti-unting nawawala ang patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha. Pilit na iminulat ni Talia ang kanyang mabibigat na talukap. Ang una niyang nakita ay hindi ang madilim na kalangitan, kundi ang ilalim ng isang itim na payong na nagkukubli sa kanya mula sa bagyo. Isang lalaking nakasuot ng makinis at itim na suit ang bumaba mula sa sasakyan at ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaki ay may matikas na tindig, ngunit nang tiningnan siya nito, nakita ni Talia ang labis na kalungkutan at pag-aalala sa mga mata nito. Walang kaba, tila nahanap na ng lalaking ito ang pinakamahalagang bagay na matagal na niyang hinahanap. Sino ang lalaking ito? At bakit siya narito sa gitna ng bagyo sa pinakamadilim na eskinita ng tondo? Bago pa man siya makapagtanong, tuluyan nang nagdilim ang paningin ni Talia. Umaasa na ang anino ng payong ang huling bagay na nagligtas sa kanya mula sa unos ng nakaraan. Ang unang naramdaman ni Talia pagmulat ng kanyang mga mata ay hindi ang ginaw ng eskinita, kundi ang init ng isang malambot at makapal na kumot. Napakurap siya. Pilit na inaayos ang paningin na nabubulag sa purong kaputian ng isang marangyang silid. Nakahiga siya sa isang malaking kama, pinaliligiran ng mga makinang na muebles at mga kurtinang gawa sa seda. Sa kanyang kaliwang kamay, may nakakabit na swero na unti-unting nagpapabalik ng lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Saan siya dinala ng tadhana? Bago niya masagot ang sariling katanungan, marahang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking may matikas na tindig. Suot ang isang simpleng polo shirt ngunit baka sa kilos nito ang isang taong sanay mag-utos. Ito ang lalaking may hawak ng itim na payong sa gitna ng bagyo. Humakbang ang lalaki papalapit sa kama. Sa bawat hakbang, tila bumabagal ang ikot ng oras para kay Talia. May kung anong pamilyar sa hulma ng mukha nito, sa lalim ng kanyang mga mata, at sa peklat sa kanyang kanang kilay. Walang salitang binigkas ang lalaki nang dukutin niya mula sa kanyang bulsa ang isang bagay. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng kumot, isang lumang panyo, nanininilaw na sa kalumaan, na may burdang 2 letrang pinagdugtong ng sinulid. Tia at Embe. Nanlaki ang mga mata ni Talia. Tumaas ang kanyang mga balahibo at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang panyong ibinurda niya noong siya ay 8 taong gulang pa lamang bago mangyari ang malagim na sunog sa tondo na naghiwalay sa kanilang pamilya. Mateo? Basag ang tinig ni Talia. Halos hindi makapaniwala sa salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumulo ang luha sa mga mata ng lalaki. Lumuhod si Mateo Magno sa gilid ng kama at mahigpit na niyakap ang kanyang kapatid. Ang lalaking kilala ngayon bilang isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa Asia ay umiiyak na parang isang batang nawawala at muling natagpuan. Nang kumalas ito sa yakap, hinawakan ni Mateo ang mga kamay ni Talia.
Nakita niya ang mga kalyo, ang magagaspang na balat, at ang mga peklat mula sa daan-daang tusok ng karayom. Ang mga kamay na ito ay hindi para sa isang reyna, kundi sa isang inaliping asawa. Umalab ang galit sa dibdib ni Mateo. Hindi ko hahayaang mabuhay pa ng matagal ang mga San Jose. Ipag-uutos ko ngayon din na gibain ang kanilang mansyon at burahin ang pangalan nila sa lipunan. Mariing pangako ni Mateo. Ang boses ay puno ng puot at paniningil. Ngunit pinigilan siya ni Talia. Tiningnan niya ang kapatid nang may bagong apoy sa mga mata. Ang babaeng nanginginig sa ulan ay wala na. Huwag, kuya. Kalmado ngunit matigas na tinig ni Talia. Kung sisirain mo sila ngayon, magiging biktima lamang sila sa mata ng mga tao. Ako ang sisingil sa paraang ikamamatay ng kaluluwa nila. Gusto kong hubarin nila ng kusa ang kanilang mga maskara bago sila lamunin ng sarili nilang kasakiman. Isang halik ang idinampi ni Mateo sa magaspang na kamay ni Talia. Isang paggalang na hindi niya kailanman nakuha sa lalaking pinaglingkuran niya ng 25 taon. Bago pa man makasagot si Mateo, muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking may hawak na isang tray ng mainit na kape. Siya ay si Gabriel, ang pinagkakatiwalaang abogado ni Mateo. Ang lalaking ito ay may malalim at kalmadong mga mata na tila nakakabasa sa pinakailalim ng kaluluwa ni Talia. Wala itong bakas ng awa sa kanyang tingin, kundi isang purong pagrespeto sa isang mandirigmang nagpapahinga lamang pansamantala. Inilapag ni Gabriel ang tasa ng kape sa tabi ng kama nang walang ginagawang anumang ingay. Ang mainit na usok mula rito ay tila isang bagong simula na yumayakap sa nanlalamig na pag-asa ni Talia. Paano nagawa ng isang batang kalye mula sa tondo na maging isang tanyag na bilyonaryo? At ano ang tunay na papel ni Gabriel sa nagbabagang apoy ng paghihiganti na sisimulan ni Talia? Simulan ni ang malawak at pribadong suite ng hotel na pinagmamay-arian ni Mateo ay nagsilbing punong himpilan ng muling pagbangon ni Talia. Dito, ang mga dingding na gawa sa salamin ay nag-aalok ng tanawin ng buong lungsod, isang paalala na hindi na siya nakakulong sa madilim at maalikabok na bodega ng mga San Jose. Unti-unting ibinabahagi ni Talia ang mga detalyeng natatandaan niya tungkol sa pananalapi ng San Jose Academy. Lahat ng pangalan, account numbers, at mga kahina-hinalang transaksyon ay isinusulat niya ng detalyado. Sa bawat pagkakataon na siya ay nagkukwento o nagpapaliwanag ng mga komplikadong sistema, naroon si Gabriel, nakaupo sa silyang katapat niya. Palaging tahimik na nakikinig ang abogado, ang mga mata nito ay nananatiling nakatuon kay Talia ng may seryoso at malalim na atensyon. Walang anumang pagkakataon na pinutol niya ang pagsasalita ng babae. Isang simpleng gawain, ngunit nagbibigay ng matinding pagkilala sa kanyang halaga bilang isang taong may talino at boses. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga San Jose, ang mga anino ng kasakiman ay lalong lumalaki. Dahil naramdaman na ni Bianca na siya ang bagong reyna, nagsimula siyang maging mapagmataas. Madalas niyang uutusan ang mga matatandang katulong nang may kasamang panlalait at hindi na rin niya pinipigilan ang sariling sagutin at balewalain ang mga palusot at pamantayan ni Doña Consuelo. Ang mga bitak sa kanilang samahan ay nagsisimula ng bumuka, nagpapakita ng tunay na kulay ng kanilang mapagkunwaring pag-iibigan. Bumalik ang atensyon ni Talia sa kasalukuyan nang maglakad papalapit si Gabriel hawak ang isang nakatuping tela. Ipinatong niya ito nang maingat sa ibabaw ng mesa. Ito ay ang kupas at lumang daster na suot ni Talia noong gabi ng kanyang pagpapalayas. Nalabhan ito ng maayos, walang anumang bakas ng putik at amoy sariwa. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang bagong kahon ng sewing kit na gawa sa makinis na kahoy. Huwag mong kalimutan kung sino ka, Talia. Mahinahon at malalim na wika ni Gabriel. Ang boses ay tila isang bombs na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ikaw ang nagtayo sa kanila.
Kaya ikaw rin ang may karapatang magbagsak sa kanila. Hindi ka biktima, isa kang manlilikha. Inabot ni Talia ang sewing kit. Ang mahinang pagdampi ng mga daliri ni Gabriel sa kamay niya habang iniaabot ang kahon ay nagpadala ng kakaibang kuryente. Isang pamilyar, ngunit bagong pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Matapos iabot ang kahon, yumuko si Gabriel bilang paggalang bago lumayo ng kaunti upang bigyan siya ng espasyo. Ngunit ang kalmado at tahimik na sandali ay nabasag ng tumunog ang telepono ni Gabriel. Nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa kanilang private investigator. Isang malinaw na litrato ang lumabas sa screen ng kanyang telepono. Kumunot ang noo ni Gabriel. Ipinakita niya ang larawan kay Talia. Sa litrato, makikita si Bianca na papasok sa isang mumurahing kasino, nakasuot ng malaking sombrero upang magtago. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang lalaking nakapulupot ang braso sa kanyang baywang, isang lalaking hindi si Donato. Sino ang pamilyar na Arturo Valdez na pilit itinatago ni Bianca sa bank statements at paano siya nauugnay sa mga lihim na paglalakbay na ito sa kasino? Habang tinititigan nila ang larawan, isiniwalat ng investigador ang isa pang mahalagang detalye. Madalas na nagpapalit ng malalaking halaga ng cash si Bianca at inililipat ito ng direkta sa lalaking kasama niya. Ang malaking silid ng suite ay naging isang malamig na kwarto ng katotohanan. Daan-daang papel ang nakakalat sa ibabaw ng malaking mesa. Bawat isa ay naglalaman ng mga numerong unti-unting bumubuo sa larawan ng pagtataksil ng mga San Jose. Walang pagod na sinusuri ni Natalia at Gabriel ang mga financial records na lihim nilang nakuha. Sa bawat dokumento na kanilang binabasa, lalong tumitindi ang galit na nag-aalab sa dibdib ni Talia. Natuklasan nila ang nakakadiring paraan ng pagpapayaman ni Donato. Ang pondo na nakalaan para sa scholarship ng mga mahihirap na bata sa Tondo ay patuloy na binabawasan at inililipat sa mga dummy accounts. Ginamit nila ang pangalan ng mga batang iskolar upang mangolekta ng pera mula sa gobyerno. At ang halagang ito ay tuwirang ipinambili ng mga mamahaling condo units na nakapangalan kay Bianca. Para kay Talia, hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ang San Jose Academy ay itinayo gamit ang kanyang pawis. Noong panahong nagtatahi siya ng libu-libong uniforme at nagbebenta ng basahan, ang pangako ni Donato ay gagamitin nila ang paaralan para iahon ang mga batang katulad niya mula sa kahirapan. Ang makitang ang mismong dugo ng kanyang sakripisyo ay ginagamit para palamutihan ng isang babaeng sumira sa kanyang buhay ay isang kasalanang hindi niya kailanman mapapatawad. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki ni Donato sa mga kilalang pahayagan at telebisyon ang kanyang nominasyon bilang Educator of the Year. Bawat ngiti niya sa harap ng kamera ay isang malaking kasinungalingang nagkukubli ng kanyang bulok na budhi. Kinabukasan, lihim na nagtungo si Talia sa Tondo. Bit-bit ang layuning maghanap ng mas matibay na ebidensya. Dinalaw niya si Manang Rosa, isang matandang sastre at kanyang dating kasamahan. Puno ng luha at pagkamangha ang matanda nang makita ang bagong bihis na si Talia, matapang, pino, at hindi na ang nakayukong asawang kilala nito noon. Binigyan ni Manang Rosa si Talia ng isang lumang kahon ng sapatos na naglalaman ng mga orihinal na resibo at ledger ng unang taon ng paaralan, mga dokumentong nagpapatunay na ang unang kapital ay galing sa pangalan ni Talia at hindi sa mga San Jose. Habang pabalik sa hotel, nagkasalubong ang sasakyan ni Talia at ang mamahaling sasakyan ni Donato sa isang makipot na kalsada. Nanatiling kalmado si Talia sa loob ng kanyang kotse. Inayos niya ang kanyang buhok at pinagmasdan ang asawang lumingon ngunit hindi siya nakilala. Tila siya ay naging isang estranghero sa paningin nito. Hindi na ang babaeng madungis at laging nakayuko. Ang pangngiti niya habang pinagmamasdan ang kawalang alam ni Donato ay nagpatunay
na tuluyan na siyang malaya mula sa anino ng takot. Ngunit bago pa man magdiwang si Talia sa mga nakuhang impormasyon, isang panibagong dokumento ang iniabot ni Gabriel pag-uwi niya sa hotel. Nakita niya ang isang pamilyar na pangalan sa listahan ng mga peking scholar. Kumunot ang noo ni Talia. Bakit nakasulat ang pangalan ni Arturo Valde bilang isang scholar na tumatanggap ng malaking allowance, samantalang ito ay isang matandang lalaki na nakita nilang kasama ni Bianca sa kasino? Bago pa niya masuri ang detalye, ibinagsak ni Gabriel ang pinakamalaking revelasyon sa araw na yon. Ipinakita niya ang isang opisyal na titulo ng lupa kung saan nakatayo ang mismong gusali ng San Jose Academy. Ang titulo ay hindi na nakapangalan kay Donato. Nakapangalan ito sa isang dummy corporation na ang nag-iisang presidente at controlling stockholder ay si Bianca. Ang lamat sa porselana ng pamilya San Jose ay nagsisimula ng lumalim. Unti-unting bumibitak sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga kasalanan. Sa loob ng marangyang mansyon, ang hangin ay hindi na amoy mamahaling pabango, kundi puno na ng tensyon at puot sa pagitan ng dalawang reynang pilit na nag-aagawan sa trono. Isang malakas na pagtatalo ang bumasag sa katahimikan ng hapagkainan ng tanghaling iyon. Si Bianca, nasuot ang isang hapit na damit na tila hindi iginagalang ang pagiging tradisyonal ng tahanan, ay walang pakundangang naupo sa dulo ng mesa, ang pwestong nakalaan lamang para kay Doña Consuelo. Hindi lamang yon, ginamit din niya ang paboritong tasa ng matanda, ang antigong porselana na itinuturing na kayamanan ng pamilya. Hindi mo ba alam ang respeto sa may-ari ng bahay? Nanginginig ang boses ni Doña Consuelo sa galit. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston. Masyado ka nang nagiging mapagmataas, Bianca. Tandaan mo, ikaw ay isang pansamantala lamang dito hanggat hindi mo na isisilang ang apo ko. Imbes na matakot, isang nakakalokong tawa lamang ang isinagot ni Bianca. Ininom niya ang tsa at dahan-dahang inilapag ang tasa ng may tunog ng pag-agas ng porselana sa ibabaw ng mesa. Mother, masyado na kayong makaluma, sagot ni Bianca habang tinititigan ang matanda ng may halong pangungutya. Ang mundong ito ay para sa mga bata at magaganda. At saka, huwag ninyong kalimutan, hawak ko sa leeg ang anak ninyo. Isang salita ko lang, baka kayo ang mapalayas sa sarili ninyong pamamahay. Nang dumating si Donato, imbes na ipagtanggol ang kanyang ina, ay mas pinili nitong pumanig sa kanyang kinakasama. Mom, please. Nagbubuntis siya. Kailangan niya ng katahimikan at hindi ang mga sermon mo. Hayaan mo na ang mga maliit na bagay. Malamig na wika ni Donato bago inalalayan si Bianca paakyat ng hagdan. Dahil sa tindi ng sama ng loob at sa pakiramdam ng pagtataksil mula sa sariling anak, biglang nanikip ang dibdib ni Doña Consuelo. Nawalan siya ng balanse at dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang wheelchair. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa sahig ay hindi pinansin ng magkasintahan na patuloy lang sa pag-akyat at pagtatawanan. Walang tumulong sa matanda, kundi ang isang katulong na may takot sa mga mata, habang ang mga taong pinaglingkuran niya ay tila naging bulag at bingi sa kanyang paghihirap. Sa kabilang dako, sa loob ng suite ni na Mateo, pinapanood ni Natalia at Gabriel ang bawat kaganapan sa pamamagitan ng isang hidden camera na itinanim ng kanilang tauhan. Nakita ni Talia ang pagbagsak ng kanyang biyenan. Nakita niya ang pag-iisa nito sa gitna ng karangyaan. Ramdam niya ang pait sa kanyang puso. Isang halong awa at galit para sa babaeng minsang naging dahilan ng kanyang paghihirap. Napansin ni Gabriel ang panginginig ng mga kamay ni Talia habang nakakuyom ito ng mahigpit sa kanyang kandungan. Marahang lumapit ang abogado, kinuha nito ang sariling panyo at maingat na ibinalot sa nanginginig na kamao ni Talia. Ang haplos ni Gabriel ay hindi mapanghimasok, kundi isang tahimik na suporta na nagsasabing hindi na siya mag-isa. Huwag mong saktan ang sarili mo para sa kanila. Bulong ni Gabriel
Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at lalim ng pag-unawa. Ang bawat luha mo noon ay siningil na ng tadhana ngayon. Hayaan mong sila mismo ang sumira sa isa't isa. Ang init ng kamay ni Gabriel na nakapatong sa kanyang panyo ay nagpadala ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan kay Talia. Dito niya napagtanto na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa galit, kundi sa kakayahang manatiling buo habang ang mga kaaway mo ay nagkakawatak-watak. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos sa isang malungkot na eksena lamang. Isang bagong ulat ang dumating mula sa kanilang tauhan. Namataan si Bianca na nagmamadaling lumabas ng mansyon. Pagsapit ng hating gabi, bit-bit ang isang malaking bag na puno ng cash at sumakay sa isang hindi kilalang sasakyan. Saan pupunta si Bianca sa gitna ng dilim, dala ang ganoon kalaking halaga ng pera? Bago pa man makasagot si Talia, pumasok si Gabriel sa silid bitbit ang isang puting sobre na galing sa ospital. Ipinatong niya ito sa mesa ng may seryosong mukha. Ito ang DNA test report ni Donato at ng bata sa sinapupunan ni Bianca na lihim nilang nakuha. Handa ka na ba sa susunod na pasabog, Talia? Tanong ni Gabriel o mamani ni Basil habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Ang puting sobre na inilapag ni Gabriel sa mesa ay tila isang hatol ng tadhana na naghihintay na lamang na basahin. Dahan-dahang hinila ni Gabriel ang dokumento sa loob nito. Ang tunog ng pagkayod ng papel sa sobre ay ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng silid. Matapos basahin ang nakasulat, iniabot niya ito kay Talia nang walang anumang ekspresyon sa mukha. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing hawak na nila ang pinakamataas na alas. 0% probability of paternity. Pagbasa ni Talia sa mga salitang nakalimbag sa papel, ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng pait at tagumpay. Hindi kay Donato, ang batang dinadala ni Bianca. Isiniwalat ni Gabriel ang isa pang katotohanang nakatago sa medical records ni Donato. Dahil sa matinding stroke na naranasan nito noong gabing mahuli ni Talia, ang sirkulasyon ng dugo at ang mga nerves sa katawan ni Donato ay nagkaroon ng permanenteng pinsala. Si Donato ay baog na mula pa noong gabing iyon, isang katotohanang hindi nito alam dahil sa sarili nitong kapalaluan. Ang tunay na ama ng bata ay walang iba kundi si Arturo Valdez, ang lalaking bouncer sa casino na nakita nila sa litrato, ang lalaking lihim na tumatanggap ng pera ni Donato sa pamamagitan ni Bianca. Ginagawang gatasang baka ni Bianca si Donato habang pinaglalaruan nito ang damdamin ng isang lalaking uhaw sa isang tagapagmana. Sa sumunod na 2 araw, ibinuhos ni Talia ang kanyang buong atensyon sa pagtatapos ng kanyang isusuot para sa gabi ng gala night. Hindi siya bumili ng mamahaling damit sa mall. Sa halip, ginamit niya ang kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na hinamak ni na Donato at Doña Consuelo upang tahiin ang isang obra maestra. Pinili niya ang isang itim na seda na kasing dilim ng gabi ng kanyang paghihirap, ngunit kasing ningning ng mga bituin ang mga batong kanyang idinidikit sa laylayan nito. Ang bawat tahi ay tila isang panalangin ng pagbabago, isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay mula sa abo ng kanyang nakaraan. Habang nagtatrabaho si Talia sa harap ng makinang pananahi na ibinigay sa kanya ni Mateo, hindi niya napansin na kanina pa siya pinapanood ni Gabriel mula sa pinto. May isang malalim na paghanga sa mga mata ng abogado habang nakikita ang konsentrasyon at husay ni Talia. Para kay Gabriel, ang babaeng ito ay hindi lamang isang kliyente. Siya ay isang sining na unti-unting nabubuo sa gitna ng bagyo. Lumapit si Gabriel nang matapos si Talia sa huling bahagi ng gown. Kinuha ng lalaki ang isang maliit na kahon ng alahas at inilabas ang isang simpleng kwintas na may pendant na kristal. Marahan niyang ipinulupot ang kwintas sa leeg ni Talia. Nadama ni Talia ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang batok
at ang maingat na pagdampi ng mga daliri ng lalaki na tila natatakot na baka masaktan siya sa isang maling galaw. Walang mali siya ang bawat haplos, kundi isang purong pagrespeto at pagnanais na protektahan siya. Ang ganda mo, Talia. Mahinahon at tapat na wika ni Gabriel habang nakatingin sa refleksyon nila sa salamin. Sa gabing ito, ipapakita mo sa kanila na ang gintong itinapon nila ay mas nagniningning kaysa sa lahat ng perlas na pagmamay-ari nila. Isang matamis at mahinahong nangiti ang iginanti ni Talia. Ang kuryenteng naramdaman niya sa haplos ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan ni Mateo. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang muli ang kanyang pagkababae, hindi bilang isang tagapagsilbi, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat, mahalin at igalang. Ngunit ang katahimikan ay pansamantala lamang. Isang araw, bago ang malaking gabi ng gala night, habang nag-aagahan si Donato sa kanilang mansyon kasama si Bianca, isang itim na sobre ang inihatid ng kanilang gwardya. Nanginginig ang mga kamay ni Donato nang buksan niya ang sobre. Inasahan niyang ito ay isang imbitasyon o isang liham ng pasasalamat para sa kanyang pagkapanalo bilang Educator of the Year. Ngunit sa loob ng sobre, walang nakasulat na kahit isang salita. Ang tanging laman nito ay isang maliit na retaso ng lumang tela, ang kupas at amoy makinang tela ng duster na suot ni Talia noong gabi ng kanyang pagpapalayas. Nabitawan ni Donato ang kanyang tinidor. Ang tunog ng pagtama ng metal sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid habang ang kanyang muka ay unti-unting namumutla sa takot na hindi niya maipaliwanag. Ang marangyang ballroom ng Manila Hotel ay nababalot ng ningning ng libu-libong kristal na chandelier. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at kumikinang na hiyas ay ang bahid ng pagkukunwari. Ito ang gabi ng gala night, ang sandaling inaasam-asam ni Donato San Jose upang selyuhan ang kanyang posisyon bilang pinakatinitingalang edukador sa bansa. Suot ang kanyang mamahaling tuksido, naglalakad siya sa gitna ng mga bisita nang may labis na pagmamalaki, tila isang hari na nakatayo sa tuktok ng kanyang tagumpay. Sa kanyang tabi ay si Bianca, na mistulang isang bituin sa suot nitong hapit na pulang bestida. Ang kanyang leeg at mga braso ay pinalalamutian ng mga alahas na hindi kanya, mga hiyas na ninakaw mula sa kaban ng paaralan at mula sa dangal ni Talia. Sa bawat pagbati ng mga tao, lalong tumataba ang puso ng dalawa. Wala silang kaalam-alam na ang bawat hakbang nila ay patungo sa isang bitag na matagal nang inihanda. Hindi rin nagpahuli si Doña Consuelo. Nakaupo ang matanda sa kanyang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang muka ay bahagyang nakalaylay dahil sa stroke. Ngunit pinilit pa rin nitong maglagay ng makapal na makeup upang itago ang kanyang panghihina. Hawak niya ang kanyang perlas, pilit na nagpapanggap na masaya at marangal sa harap ng mga kumikislap na ilaw ng mga kamera ng media. Para sa mga San Jose, ang gabing ito ay para sa kanilang reputasyon, isang pagtatakip sa mabahong amoy ng kanilang panloob na ugnayan. Sa labas ng hotel, isang itim at makintab na limousine ang dahan-dahang huminto sa harap ng pulang alpombra. Ang bawat pagtama ng ilaw ng kamera sa sasakyan ay nagbibigay ng kakaibang tensyon sa hangin. Unang bumaba si Mateo Magno, ang bilyonaryong kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Ngunit ang atensyon ng lahat ay hindi napunta sa kanya, kundi sa babaeng inalalayan niyang bumaba mula sa sasakyan. Pumasok si Talia sa ballroom nang may dahan-dahang mga hakbang na tila isang reynang nagbabalik sa kanyang kaharian. Ang kanyang itim na gown na gawa sa sarili niyang mga kamay ay sumasayaw sa bawat galaw niya. Ang mga batong kristal na idinikit niya ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaangat, inilalantad ang kanyang makinis na leeg at ang kanyang mukha na ngayon ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Sa unang tingin, walang nakakilala sa kanya. Bulong-bulungan ang bumalot sa buong ballroom.
Sino siya? Ang ganda niya. Napakayaman ng kanyang tindig. Ang mga naririnig na komento mula sa mga elitistang bisita. Kahit si Donato, na nooy may hawak na baso ng wine, ay napako ang tingin sa babaeng pumasok. May kung anong pamilyar sa mga mata nito, ngunit hindi niya maisip na ang maringal na babaeng ito ay ang basurera na itinapon niya sa ulan ilang buwan na ang nakalilipas. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila tumigil ang paghinga ni Donato. Ang basong hawak niya ay bahagyang nanginig. Ang alak sa loob nito ay gumalaw ng hindi maayos habang unti-unti niyang nakikilala ang kanyang asawa. Hindi ito ang Talia na kilala niya. Ang Talia na nasa harap niya ngayon ay hindi na nakayuko. Ito ay isang babaeng handang sunugin ang kanyang buong mundo sa isang tingin lamang. Ngunit ang mas matinding takot ay bumalot kay Bianca. Napansin niya ang leeg ni Talia. Ang kwintas na suot ni Talia ay ang orihinal na diamanteng pagmamayari ni Doña Consuelo. Ang mismong kwintas na pinaratangan nilang ninakaw ni Talia. Napahawak si Bianca sa kanyang sariling leeg kung saan nakasuot ang isang pekeng kopya na binili niya upang pagtakpan ang kanyang kasinungalingan. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay hindi na niya maitago. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Hinanap ni Talia ang kanyang pwesto sa gitna ng silid, malapit sa entablado. Wala sa kanyang tabi si Gabriel, ang abogado na palaging gumagabay sa kanya. Ang pagkawala ni Gabriel sa loob ng ballroom ay nagbigay ng panibagong tanong sa isip ni Talia, ngunit nanatili siyang matatag. Alam niyang nagsisimula na ang bawat piraso ng kanilang plano na gumalaw sa dilim. Umakyat si Donato sa entablado nang tawagin ang kanyang pangalan upang tanggapin ang parangal bilang Educator of the Year. Pinilit niyang ayusin ang kanyang tindig at ngumiti sa harap ng madla, kahit na ang kanyang pawis ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang noo. Kinuha niya ang mikropono, handang bigkasin ang kanyang inihandang talumpati tungkol sa moralidad at edukasyon. Ngunit sa sandaling bubuksan na niya ang kanyang mga labi, ang buong ballroom ay biglang nabalot ng pusikit na kadiliman. Ang tunog ng pagkaputol ng kuryente ay nagdulot ng gulat at bulong-bulungan sa mga bisita. Sa gitna ng dilim, tanging ang malaking LED screen sa likuran ni Donato ang dahan-dahang nagkaroon ng liwanag, ngunit hindi ang mukha ni Donato ang lumabas dito. Sa gitna ng pusikit na kadiliman ng ballroom, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang dambuhalang LED screen sa likod ni Donato. Ngunit hindi ang kanyang mga sertipiko o mga larawan ng kanyang kawanggawa ang lumabas doon. Ang buong silid ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan nang umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Consuelo mula sa mga speaker. Malinaw at walang bahid ng pag-alinlangan. Gamitin mo lang ang pera mula sa pondo ng mga scholar, Donato. Walang makakaalam. Ang mahalaga ay mapanatili natin ang yaman at dangal ng mga San Jose. Ang mga batang yan ay sanay na sa hirap. Hindi nila mapapansin ang bawas sa kanilang allowance. Ang boses ng matanda ay tila isang hatol na nagmula sa kailaliman ng lupa. Kasunod nito ay ang mga larawan ng mga bank transfer records na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw mula sa mga pangarap ng mga batang mahihirap sa tondo. Ang mga bisitang elitista ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam habang pinapanood ang ebidensya ng korupsyon ng lalaking kinikilala nilang bayani ng edukasyon. Ngunit ang pasabog ay hindi doon nagtapos. Ang screen ay biglang nagpalit ng eksena. Isang video na kuha mula sa isang madilim na sulok ng isang motel ang lumitaw. Doon, kitang-kita si Bianca na nakasandal sa dibdib ni Arturo Valdez. Ang boses ni Bianca ay puno ng pangungutya habang binibilang ang mga bundle ng pera sa loob ng kanyang bag. Konting tiis na lang, Arturo. Kapag naipanganak ko na ang batang ito, iisipin ni Donato na siya ang ama. Gagawin nating gatasang baka ang matandang yon
hanggang sa maubos ang yaman nila. Saka tayo tatakas. Ang malanding tawa ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Bawat halakhak ay tila isang sampal sa mukha ni Donato na nakatayo sa entablado. Nanginginig ang buong katawan ni Donato. Ang kanyang mga kamay ay pilit na hinahanap ang remote control upang patayin ang screen, ngunit tila nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang pawis sa kanyang noo ay dumadaloy na parang gripo, sumasama sa kanyang kahihiyan na ngayon ay nakalathala sa harap ng buong bansa. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang naglakad si Talia patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay may kasamang awtoridad at kapayapaan. Inabot niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Donato. Tumingin siya sa madla, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa katarungan. 25 taon ko silang pinagsilbihan ng may katapatan. 25 taon akong naging martir, tinitiis ang bawat sampal at pangaapi para lamang sa pamilyang akala ko ay sa akin. Ang boses ni Talia ay malalim at puno ng damdamin. Ngunit ang paaralang ito ay itinayo mula sa dugo at pawis ko. Ang bawat uniformeng tinahi ko ay para sa mga batang ninakawan ninyo ng kinabukasan. Humarap si Talia kay Donato at inilabas ang isang pirasong papel, ang DNA test result. At para sa iyo, Donato, hindi sa iyo ang batang yan. At hinding-hindi ka magkakaroon ng tagapagmana dahil baog ka na mula pa noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Isa kang baliw na naniwala sa sarili mong kasinungalingan habang pinaglalaruan ka ng babaeng pinili mo kaysa sa akin. Ang katahimikan ng ballroom ay muling nabasag nang tumunog ang malalakas na sirena sa labas ng hotel. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay makikita mula sa mga malalaking bintana. Ang mga pintuan ng ballroom ay bumukas ng marahas at pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Nasa unahan nila si Gabriel, suot ang kanyang formal na suit at hawak ang isang warrant of arrest. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Talia. Isang tingin na puno ng pagmamalaki at pangakong hinding-hindi na niya hahayaang masaktan pa ang babaeng ito. Habang papalapit si Gabriel sa entablado, nakita ni Talia ang takot sa mga mata ni Donato at ang pagtatangka ni Bianca na magtago sa likod ng mga kurtina. Ngunit alam niyang wala na silang matatatakbuhan. Ang gabi ng kanilang parangal ay naging gabi ng kanilang ganap na pagbagsak. Ang tunog ng paglapat ng malamig na bakal sa mga kamay ni Donato ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang tunog na mas malakas pa sa anumang palakpakan na natanggap niya kanina. Ang Educator of the Year ay nakayuko na ngayon. Ang kanyang mga kamay ay napipigilan ng mga posas habang ang mga flash ng kamera ng media ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang bawat bakas ng kahihiyan. Talia, please! Maawa ka! Tulungan mo ako! Ang boses ni Donato ay basag at puno ng desperasyon habang kinakaladkad siya ng mga ahente ng NBI. I can explain everything. Hindi ko gustong mangyari ito, Talia. Alam mong mahal kita. Napatigil si Talia sa kanyang paghakbang. Tiningnan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang buhay sa loob ng 25 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang galit, kundi isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang itim na gown ay marahang humahawi sa sahig habang iniiwan niya ang nagmamakaawang asawa sa likuran. Ang kanyang bawat hakbang ay simbolo ng pagputol sa huling hibla ng ugnayang minsan ay itinuring niyang banal. Sa kabilang dako ng ballroom, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng wheelchair ang narinig. Si Doña Consuelo, ang babaeng naging simbolo ng kalupitan at pekeng moralidad, ay tuluyan ng iginupo ng tadhana. Ang tindi ng kahihiyan at ang pagbagsak ng kanilang dangal sa harap ng buong bansa
ay nagdulot ng kanyang ikalawang stroke. Ang matanda ay nakahandusay sa sahig. Ang kalahati ng kanyang katawan ay ganap ng paralitiko, habang ang kanyang mga labi ay pilit na gumagalaw, ngunit walang salitang lumalabas. Mas masakit pa sa kanyang sakit ang makitang ang mga tinatawag niyang elitistang kaibigan ay nagsisialisan at tumatalikod, tila nandidiri na mahawaan ng kanyang dumi. Walang sino mang lumapit upang tulungan siya, isang malupit na paalala na sa mundong binuo niya sa kasinungalingan, walang tunay na katapatan. Samantala, sa likod na bahagi ng hotel, nagmamadaling tumatakbo si Bianca patungo sa back exit. Mahigpit niyang yakap ang isang malaking bag na puno ng cash na ninakaw niya mula sa pondo ng paaralan. Ang bawat paghinga niya ay puno ng kaba, ngunit ang tanging iniisip niya ay ang makatakas kasama ang kanyang kasintahang si Arturo. Ngunit paglabas niya sa pintuan, hinarang siya ng isang matangkad na anino. Ito ay si Arturo Valdez, ngunit walang pagmamahal sa mga mata nito, kundi isang gutom na pagnanasa para sa bag na hawak ni Bianca. "Arturo, bilisan mo! Alis na tayo rito!" Hingal na sabi ni Bianca. Isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Arturo. Hinablot niya ang bag mula sa mga kamay ni Bianca ng may matinding lakas, dahilan upang matumba ang babae sa matigas na semento. "Sorry, Bianca. Sarili ko muna ang uunahin ko. Salamat sa pera, pero hindi ko kayang makulong kasama ang isang katulad mo." Malamig na wika ni Arturo bago ito mabilis na tumakbo palayo. Iniwan si Bianca na nag-iisa at nanginginig sa takot habang naririnig ang papalapit na yabag ng mga pulis. Pinanood ni Natalia, Mateo at Gabriel ang lahat mula sa malayo. Nakatayo sila sa gilid ng ballroom, isang matatag na pader ng katarungan at kapayapaan. Wala nang luhang tumutulo sa mga mata ni Talia. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na kapayapaan na dahan-dahang yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang itinaas ni Talia ang kanyang kaliwang kamay. Tinitigan niya ang gintong singsing na nakasuot sa kanyang daliri sa loob ng 25 taon. Ito ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa pait ng nakaraan. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagbagsak ng San Jose Academy ay naging pangunahing balita sa bawat sulok ng bansa. Ang paaralan ay tuluyang na sequester ng gobyerno dahil sa matinding korupsyon. Ngunit habang tinitingnan ni Talia ang mga larawan ng sarado ng gusali, may isang opisyal na sobre na dumating para sa kanya. Ito ay may pamilyar na selyo mula sa Department of Education at mula sa opisina ng Office of the President. Nanginginig ang mga kamay ni Talia habang binubuksan ang sobre. Hindi ito isang warrant o isang paniningil, kundi isang espesyal na imbitasyon para sa isang bagong misyon na hindi niya kailanman inasahan. Ang katahimikan ng mansyong San Jose ay pinalitan na ng ingay ng mga investigador at selyo ng korte. Ngunit sa loob ng isang maliit at amoy gamot na ward sa isang pampublikong ospital, doon natagpuan ni Talia ang huling bakas ng kanyang nakaraan. Nakahiga sa isang manipis na katre si Doña Consuelo, ang babaeng minsang naghari. Sa takot at perlas, wala na ang kanyang marangyang silid. Tanging ang tunog ng pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame ang sumasabay sa kanyang hirap na paghinga. Paralitiko na ang matanda at hindi na makapagsalita. Tanging ang kanyang mga mata na lamang ang gumagalaw nang makita si Talia. Walang galit sa puso ni Talia. Tanging isang malamig na awa para sa babaeng naging biktima ng sarili nitong kasakiman. Hindi siya nagmura. Hindi siya nanumbat. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang pahina mula sa Biblia sa ibabaw ng mesa, ang bahagi tungkol sa pag-aani ng kung ano ang itinanim ng isang tao. Walang salitang iniwan si Talia, tanging ang malalim na katahimikan na nagsilbing huling pamamaalam sa isang buhay na puno ng pang-aapi. Dahil sa naging desisyon ng korte, ibinigay kay Talia ang ganap na pamamahala sa San Jose Academy bilang bahagi ng bayad pinsala sa mga ninakaw na shares
at ari-arian na sadyang kinuha sa kanya. Ang paaralang itinayo niya sa pamamagitan ng bawat tusok ng karayom ay muling nagbalik sa kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito gagawin para sa karangalan ng ibang tao, kundi para sa mga tunay na nangangailangan. Paglabas ni Talia mula sa ospital, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam ng kaligtasan. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang isang lalaking may hawak na isang simpleng tangkay ng rosas. Si Gabriel. Wala itong suot na formal na suit, kundi isang simpleng puting polo na sumasalamin sa kanyang katapatan. Tapos na ang bagyo, Talia. Pwede na bang magsimula ang umaga? Mahinahong tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpapagaan sa anumang natitirang bigat sa dibdib ni Talia. Naglakad silang dalawa patungo sa tabing dagat habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa bawat hampas ng alon sa pampang. Walang nagmamadali. Ang bawat sandali ay puno ng malalim na pag-uusap tungkol sa mga pangarap na naudlot at sa mga bagong pagkakataong bumubukas. Kinabukasan, tumayo si Talia sa harap ng pinto ng kanyang lumang bodega sa likod bahay ng mansyon na dati niyang kulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang isang alipin. Sa tulong ni Mateo at Gabriel, ang madilim na bodega ay muling binuhay. Nang buksan ni Talia ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng mga bagong tela at ang makintab na hilera ng mga modernong makina ng pananahi. Ang bodega ay naging isang malaking gawaan na ng damit, ang sentro ng kanyang bagong negosyo na tatawaging Liwanag. Tumingin si Talia sa labas ng bintana, kung saan ang mga bakas ng kanyang kahapon ay unti-unti nang nilalamon ng liwanag ng isang bagong bukas. Ang pinto ng lumang bodega ay hindi na naglalabas ng amoy ng alikabok at kalawang, kundi ang sariwang samyo ng mga bagong rolyo ng tela at ang pag-asa ng isang bagong simula. Sa araw na ito, formal na binuksan ng Liwanag. Ang clothing brand na itinayo ni Talia hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga kababaihan ng tondo na dumaan din sa dilim ng pang-aabuso at kahirapan. Ang loob ng gusali ay napupuno ng masiglang himig ng mga makina ng pananahi na sabay-sabay na tumatakbo. Isang ritmo na tila naging kanta ng tagumpay para kay Talia. Sa bawat pag-ikot ng karayom, hindi lamang tela ang pinagdurugtong, kundi ang mga pangarap na minsan nang napunit. Nakatayo si Talia sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng kanyang mga empleyada na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Mga ngiting puno ng dangal dahil sa wakas ay hawak na nila ang kanilang sariling kinabukasan. Si Manang Rosa, na ngayon ay tumatayong head seamstress ng Liwanag, ay lumapit kay Talia habang may hawak na isang napakagandang barong na gawa sa pinong hibla ng pinya. Ang matanda ay tila bumata ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Sino ang mag-aakala? Talia? Mahinahong wika ni Manang Rosa habang hinahaplos ang tela. Ang mga kamay nating dati ay ginagamit lang sa paggawa ng basahan. Ngayon ay lumilikha na ng mga obrang isusuot ng mga matataas na tao. You did it, anak. Binigyan mo kami ng liwanag. Ngumiti si Talia at hinawakan ang magaspang na kamay ng matanda. Tayo ang gumawa nito, Manang. Hindi ako ang nagbigay ng liwanag sa inyo. Tayo ang nagningning dahil pinili nating huwag sumuko. Mula sa gilid ng silid, nakasandal sa pinto si Mateo Magno. Tahimik niyang pinagmamasdan ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha ng kagalakan. Nakita niya ang muling pagkabuhay ng batang babaeng dati ay kasama niyang nangangarap sa ilalim ng tulay ng tondo. Hindi na kailangan ni Talia ang kanyang mga bilyon para maging makapangyarihan. Ang kanyang sariling talino at katatagan, ang tunay na nagpabagsak sa mga San Jose.
Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Wala siyang dalang mga legal na dokumento o warrant of arrest. Sa halip, bitbit niya ang 2 tasa ng mainit na kape, ang paboritong timpla ni Talia na may konting tamis at maraming tapang. Naglakad siya papalapit kay Talia nang may dahan-dahang mga hakbang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng tinitingala niya. Talia, kailangan mo rin ng break. Malambing na wika ni Gabriel habang iniaabot ang kape. Ang reyna ng liwanag ay hindi dapat nagpapakapagod ng husto sa unang araw. Kinuha ni Talia ang kape at panandali ang naramdaman ang init ng mga daliri ni Gabriel na dumampi sa kanyang kamay. Ang bawat pagkakataon na magkasama sila ay tila isang dahan-dahang paghilom, isang kilig na hindi nagmamadali, kundi nananatiling tapat at totoo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalakad si Talia sa bintana at pinagmasdan ang ginintuang sinag na tumatama sa mga tela sa loob ng silid. Ang bawat hibla ay nagniningning, tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay na dumaan sa matinding apoy, ngunit muling nabuo ng mas matibay at mas maganda. Handa na siya. Handa na siyang lumingon sa huling pagkakataon sa anino ng kanyang kahapon bago tuluyang yakapin ang liwanag ng kanyang bagong bukas. 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundong binuo ng kasinungalingan. At ngayon, ang tanging naririnig ni Talia ay ang banayad at tila humahalik na hampas ng mga alon sa mapuputing buhangin ng El Nido, Palawan. Nakatayo siya sa dalampasigan habang ang kanyang puting bestida ay malayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa kanyang balat, isang larawan ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa bawat pag-ikot ng kanyang alaala, hindi na siya nakararamdam ng hapdi. Natawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan? Sa kanyang puso, natagpuan na ni Talia ang sagot. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa 25 taon ng pagiging martir. Para kina Donato at Doña Consuelo, hindi na sila mahalaga upang bigyan pa ng puwang sa kanyang galit. Ang mga ito ay naging mga anino na lamang ng kahapon, mga multo na unti-unting nilalamon ng limot habang sila ay nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa loob ng rehas at sa kalungkutan ng banig ng karamdaman. Wala nang puwang ang puot sa isang pusong punong-puno na ng pagmamahal para sa sarili. Nakamit na ni Talia ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang negosyong liwanag ay hindi lamang isang gawaan ng damit, kundi naging isang kanlungan ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Ang kanyang Kuya Mateo ay malimit niyang kasama, bumabawi sa mga taong nawala sa kanila, habang ang kanilang mga tawa ay nagiging gamot sa mga sugat ng kanilang pagkabata. Walang sumisigaw, walang naguutos, at walang humihamak sa kanyang pagkatao. Siya na ang may hawak ng timon ng kanyang sariling tadhana. Dahan-dahang naramdaman ni Talia ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga yabag ng paa sa buhangin ay dahan-dahang tumigil sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang banayad na amoy ng kakahuyan at sariwang hangin ay nagsasabing narito na si Gabriel. Napakaganda ng tanawin, ngunit mas maganda ang babaeng nakatitig dito. Mahinahong wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang haplos na nagpapagaan ng kaluluwa. Sa kanyang huling paghinga ng malalim bago tuluyang magdilim ang langit, naiwan sa isipan ni Talia ang isang mahalagang aral na nais niyang ipamana sa mundo. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis o sa bigat ng kanyang sakripisyo para sa mga taong hindi siya pinahahalagahan. Ang tunay na kadakilaan ay matatatagpuan sa tapang niyang bumangon mula sa putik, piliin ang kanyang sariling kaligayahan at muling itahi ang kanyang buhay gamit ang mga hibla ng sariling dangal. Habang ang mga bakas ng kanilang mga paa sa buhangin ay unti-unting binubura ng pag-alon ng dagat,
Alam ni Talia na ang bawat pait ng nakaraan ay ganap na ring naanod. Ang tanging natitira ay ang malawak na karagatan ng pag-asa at ang liwanag ng isang bagong bukas na hinding-hindi na muling magdidilim. Ang mga bakas sa buhangin ay maaaring mabura ng alon, ngunit ang liwanag sa puso ni Talia ay mananatiling gabay sa kanyang bawat hakbang patungo sa bukas na siya mismo ang humulma. Kasabay ng dahan-dahang pagpikit ng araw sa El Nido, dito rin pansamantalang nagtatapos ang ating paglalakbay sa buhay ng isang babaeng pinatunayan na ang pinakamagandang obra maestra ay ang ating sariling pagbangon. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin mula sa unang patak ng ulan sa ospital hanggang sa payapang haplos ng hangin sa dagat. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan pilit na pinupunasan ni Talia ang nadumihang kandila ng kanyang anibersaryo sa gitna ng putik, hindi ko napigilang mapaluha at mapatigil sa pagtipa. Ramdam ko ang bigat ng bawat tusok ng karayom sa kanyang mga daliri. Mga sugat na hindi lamang galing sa pagtatahi, kundi mula sa bawat salitang humamak sa kanyang dangal. Ang kwentong ito ay hinango sa mga piraso ng katotohanang madalas nating makita sa paligid. Isang paalala na sa likod ng bawat tahimik na sakripisyo ay may isang reynang naghihintay lamang na muling magising. Alam nyo, ang ating buhay ay tila isang marangyang tela na tayo mismo ang naghahabi. Maaaring may mga bahaging nabutas ng pagtataksil o nag-usot ng mga maling tao, ngunit tulad ng ginawa ni Talia sa kanyang itim na gown, nasa ating mga kamay kung paano natin ito lalagyan ng mga kristal ng pag-asa. Huwag nating hayaang ang ibang tao ang humawak ng gunting upang gupitin ang ating halaga. Tayo ang manlilikha ng sarili nating disenyo. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma ni na Donato at Doña Consuelo o naging masyadong mabait si Talia sa kanyang pag-alis? Kung kayo ang nasa kanyang katayuan, kaya nyo rin bang bitawan ang singsing ng nakaraan nang walang anumang pait? Habang pinakikinggan ninyo ang aking boses, ano kaya ang ginagawa ninyo ngayon? Marahil ay nagtitiklop kayo ng mga damit, nagluluto ng hapunan para sa mga anak, o kaya naman ay nagpapahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na shift sa trabaho. Ibahagi nyo naman sa akin kung saang lugar kayo naroon at anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso. Ang inyong mga komento, like, at pag-share ay nagsisilbing lakas para sa akin upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong nagbibigay buhay. Hangad ko ang inyong kaligtasan at ang isang pusong puno ng kapayapaan. Tandaan ninyo, hindi pa huli ang lahat para muling humabi ng sarili ninyong liwanag. Hanggang sa muling pagkikita sa ating susunod na kwento. Tadhana ng Karayom, ang muling paghabi ng liwanag. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.